dear beloved, Boss Mike Cervera. Hindi lang ho sila mga senador at mga kongresista ang mga nanganganib. Eto na. LG Secretary John Vic Remulla na Eto naman si John Vic Remulla, mga kababayan, mukha hong nagpapasikat ngayon. John Vic naman akala mo ba matutuwa ang taong bayan sa mga ganyan mo? Matagal na yan Oo, Interpol, Red Notice, o kaya Gerald Bantag at Rafael Dumlao. Interpol, wala naman siya, ibang bansa si Bantag. Di ba? Wala naman si Bantag sa ibang bansa, mga kababayan. Eto naman si Rafael Dumlao, eto siguro. Eto ho yung pumatay ho ng Koreano mga kababayan, na hinold up nila, na kinidnap nila. Oo. O sige, pagbigyan natin si John Vic Remulla. Para naman may sabi tayo na, may masabi ho na may ginagawa siya. Panoorin. Pinumpirmahan ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroon ng Interpol Red Notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na si Rafael Dumlao III. 2023 pa nang ipaaresto ng Muntinlupa City Regional Trial Court si Bantag sa kasong pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman umano na si June Villamor. Kita nyo mga kababayan eto daw po si Bantag mismo ang mastermind daw ng pagpapapatay sa isang broadcaster at vlogger na si Lapid, si Percy Lapid, mga kababayan. 2024 naman ang hatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo si Dumlao kaugnay ng kasong pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si South Korea na si Ji Ik-ju. Kita nyo mga kababayan, pati yung Koreano, kinidnap, pinatay. Una na rin kinumpirma ng DILG noong April 16 na may red notice na laban kay Charlie Atungang na wanted naman dahil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naknang pati parang totoo si John Vic Parang totoo si John Vic, ano po? Uy, papasikat. Nararamdaman niya na natatanggalin siya. Para kunyari merong accomplishment, wala pa rin. Wala pa rin, John Vic. At saka, bakit mo dinadamay yung pagkatalo nga pala ni Senator Trillanes, Aber? Ano naman kung 3 beses na natalo? Siya sabi mo, pagka Vice President, pagka Senador, at saka pagka Mayor. Sabi nga namin walang pambayad walang budget yung mama Pero, ang tanong ko sa iyo, bakit di mo naman banggitin, John Vic, na sabihin mo sana na si Trillanes naman ang nagpakulong kay Bato de la kay Digunyo, kay Rodrigo Duterte, at eto ngayon namomroblema si Bato de la Rosa, at maaring sumunod na si Bongo. Bakit di mo sa kanya i-credit? Yung mga banat mo kasi, John Vic, alanganin Ayaw mo kasi nang nasisita ka. Totoo naman na wala kang ginagawa. Ramdam ng taong bayan yan. Ramdam naming mga Pilipino na wala kang ginagawa, hayop ka. Etong mga palabas mo na ito, ni isa dyan wala kang nahuli. So ito? Palabas na naman, bida-bida na naman. Puro ka lang bida-bida. Samantala, sinabi ni Remulla na nakumpleto na rin ang pamahalaan ng mga kinakailangang dokumento ng Red Notice para kay dating Congressman Elizalde Co, pero kailangan pa itong aprubahan ng Interpol. Kita nyo? Puro kulang-kulang, nagre-report ka. Mga kababayan, kapag tayo nasa eskwelahan, ganyan ang report, mga kababayan, lalagyan natin ng kulay pulang note. Incomplete. Di ba? Kapag ka nasulatan ng kulay pula, yung pong ating mga ipinasa na report, at asahan nyo na ho yun, incomplete. Dapat yun ho ang ibigay natin kay John Vic Remulla, incomplete. Buisit, Teresita Tan,
ito. Last. Pakinggan nyo ito. Pasok. Ito ha. Nang maglahong parang bula si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 3 araw na pananatili sa Senado, nakabinbin sa Korte Suprema ang 2 petisyon niya para harangin ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Noong Miyerkules, walang inilabas na TRO ang SC pero pinasasagot nito ang gobyerno. Kasi maraming nagtatanong mga kababayan, ano na daw ho ang mangyayari dito ho sa petisyon ni Bato de la Rosa at ng kanyang mga abogado na harangin ang arrest warrant na galing sa ICC. Kung inyo matatandaan yon. Kaya ho mga kababayan, nagbigay ho ng mensahe ang Korte Suprema na magbigay muna kayo ng inyong ng mga inyong sasabihin, parang may pinasusumite kung ano masasabi ho ng gobyerno at ng kampo ni Bato. At doon magdidesisyon sino ang Korte Suprema. Ang tanong ho ngayon kasi, mga kababayan, ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Yung humihingi ho ng kanyang pabor, humihingi ng pabor sa Korte Suprema, ayan, pinakita niya na ho na tumatakas sa pananagutan niya. Kaya sabi po ng iba, malamang sa alamang, si Bato de la Rosa, hindi na ho pagbigyan ng Korte Suprema. Tuluyan nang hindi bibigyan ito ng TRO o pabor na desisyon para sa kanya. Wala na ho, wala na. Kahapon, nagsumite ang Office of the Solicitor General ng komentong may 83 pahina. Hiling nila, ibasura ang petisyon ni De La Rosa dahil sa lack of merit o kawalan ng sapat na basehan. Sabi nila ang mga naging hakbang ni De La Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief. Kita nyo mga kababayan ko, yan na ngayon ang hiling ng Solicitor General, mga kababayan, ng opisina ng Solicitor General. Na pawalang saysay na at wag nang paboran si Bato de la Rosa dahil sa kanyang mga hakbang na tila ba nagpapakita na daig pa ang isang kriminal kung tumakas at kumilos at gagamitin pa ang batas para ho kasangkapan sa kanyang pag-iwas. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Grabe, no? Maihahalin tulad daw ang posisyon ni De La Rosa sa isang taong humihingi ng proteksyon sa ilalim ng batas pero umiiwas namang sumunod dito. Kita nyo, mga kababayan? Humihingi ka, gamit-gamit ang batas, pero umiiwas ka naman, hayop ka. Di ba, mga kababayan? Di ba? May chismis, Boss Mike, kaya hindi matanggal ni PBMC, John Wick, dahil daw pambato ni... sabi lang nila yun. Wala pang tugon ang kampo ni De La Rosa. Nauna namang sinabi ng abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na tatalima sila sa mga legal na kautusan alinsunod sa standard procedure. Hanggang ngayon, wala pa raw silang nakukuhang kopya ng anumang warrant sa kabila ng paulit-ulit nilang request. Kita nyo, no, mga kababayan, mga sinungaling, Pero yun yung mga kababayan, sa paulit-ulit daw nilang request. Alam nyo mga kababayan, pwede ka naman dumiretso sa ICC para makakuha niyan Diba? Pwede ka naman humingi doon. O kaya, pinasa na nga daw ni, alam nyo, ngayon sinungaling, sasabihin ko sinungaling sila kasi sabi ni Trillanes, binigay na daw saan? Sa Chief of Staff ni Alan Peter Cayetano. Yung kopya ho ng warrant of arrest. Pero pinipilit ng mga ito na wala raw. Ngayon, maniniwala pa ba tayo? Mga sinungaling itong mga putang inan to. Luklukan po na sinungaling itong mga walang yan to Paano pa natin paniniwalaan? Wala pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni De La Rosa pero sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida noong Biyernes na may leads na sila kung nasaan ang senador. So may lead na pala kayo. So ano pang hinihintay ninyo? DOJ, NBI, sir. Melvin Matibag, sir. General Nartati, sir. Ayan na, may lead na daw ho ang DOJ kung nasaan itong si Kalbo.
Walang yan mga kababayan, ano? Ewan ko kay Bida, baka naman pabida-bida lang yan. Mga kababayan, kailangan ho natin ng aksyon eh. Kailangan ho natin, mga kababayan, ng resulta. Hindi ho daldal, hindi ho laway. Laway lang kayo ng laway eh. Tapos, resulta wala. Hindi sinabi ni Vida kung saan ang leads nila. Pinunayan ni Senator Ping Lacson. Nako. Sabi niya, basic sa pagpapatupad ng batas ang hindi pagsasapubliko sa mga leads sa paghahanap dahil nakokompromiso ang element of surprise. Kita nyo, yung elements of surprise, mga kababayan. Wala. Puro nga bida-bida eh. Tingnan nyo. Yan, si Bida, pabida-bida. Yung pong mga ganun, dapat sinisikreto muna. Wala eh. Puro nauuna yung bunganga ng mga putang ina. Di ba? Nakakahiya. Imbis mga kababayan na tahimik lang muna sana, wag nang magsalita, tapos magugulat na lang tayo, biglang, eto na ho, nahuli na si Bato. Dahil po sa pagsisikap at effort ng taga-Department of Justice, ng NBI, ng CIDG, ng PNP, AFP, lahat. Kaso wala mga kababayan. Parang mga gago lang eh. Hindi mo alam mga kababayan kung ano ba talaga no? Hinihingan pa namin ng reaksyon ng Justice Department. Gumugulong ng investigasyon ng DOJ, DILG at Office of the Ombudsman sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules. Kahit pag gumulong ng gumulong yan, kung wala naman magiging mapapanagot dyan, wala ring silbi. Alam nyo, kaya nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa inyo, mga puki ng ina nyo. Alam nyo ba kung bakit nawawalan ng tiwala ang taong bayan dahil sa mga ginagawa nyong yan? Puro lang kayo pabida-bida. Wala kayong resulta. Sa mga ginagawa nyong investigasyon, hanggang doon lang kayo. Investigasyon na naman, investigasyon dito, investiga dyan. Pero yung totoo, asan kayo? Asan ang resulta? Ang resibo? Ang nagawa ninyo? Ang dami ng mga pugante hanggang ngayon, wala pang nahuhuli. Dumagdag na naman si Bato. Di ba? Dumagdag na naman si Bato. Ewan ko. Di problema na naman yan. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat makipagtulungan ng Senado sa mga investigasyon. Marami kaming katanungan kami sa minority. We have a lot of... Dapat nyong imbestigahan yan, Erwin. Dapat nyong imbestigahan at usigin si Cayetano. Mawawalan kayo ng kredibilidad, pare-parehas dyan. Sa totoo lang di ba? Sabi nga ni Heidi Pantino, ang babagal nyong kumilos. Di ba? Mas mabilis pa kayong labasan. Ang tao pa mo ha! Di ba? Ay, nako. Nakakainis talaga Nakakainis. Hindi ko kayo masisisi, ha? questions na needs answer. Siguro si Senator Cayetano lang makakasagot sa Monday. Kailangan siguro ipaliwanag and the people are waiting. Ano ba talaga? Was it staged? Was the Senate under attack? Darlene Kind. Wala, itinatanggi na nga Di ba? Itinatanggi na nga ni Cayetano na. Ano daw talaga yan? We are under attack. Di ba? Inatake daw sila ng NBI. Yun ang pinagbibintangan. Ewan ko sa inyo. Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Comment nyo, mga kababayan, ha? At syempre, mga kababayan, paano? Di ayawan na. Sana bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, isang like naman dyan, Siya lang. Isang pindot lang yan, Like, share, subscribe. Pwede ho ba, mga kababayan? Kahit DDS kayo. Ano ba yan? Darating din naman ng panahon tayo-tayo pa rin ang magkakampi. Ngayon diskusyon lang ito. Tandaan nyo, anuman kayo, DDS man kayo, taong grasa man kayo, bobo man kayo, tatanga-tanga man kayo, ignorante man kayo, di ba? Mahal namin kayo. Bakit? Dahil kapwa namin kayo Pilipino. Kaya nga nandito kami dahil sa pagmamahal sa inyo
pero mga putang ina nyo. Maraming salamat po, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Severa